faithful tayo, sabi ni Sister Jean, pag naging faithful tayo kay Lord, kahit sa maliit na bagay, magkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaki. Amen? Amen. Ganun po yun. And ako nangangarap, hindi lahat ng oras tayo ang tinutulungan. Tayo ang tutulong, darating ang araw. Amen? Naranasan ko rin namang tulungan eh. Naranasan ko din namang magkaroon ng Noche Buena galing sa mga charity. So ako nangarap na darating ang araw, ako naman ang tutulong. Hindi lagi ako ang tinutulungan. Amen? Praise God. Kasi ang sabi ng Bible, mas mapalad yung taong nagbibigay kaysa tumatanggap. Parang baligtad, di ba? Dapat mapalad yung nabigyan kasi siya yung nabigyan. Yung nagbibigay, siya yung nawalan. Pero kay Lord baligtad. Kung sino nagbibigay, yun yung mapalad. Bakit? I-bless kasi siya ng Panginoon. Amen? Naintindihan niyo po ba yung ibig kong sabihin? Praise God. Ngayon, sino po ba ang next na mag-testimony? O si Rance to, mag-testimony siya. Palakpakan natin ang Panginoon sa iyo. Gandang araw po sa inyo. Nauna po ang nagpapasalamat po sa Diyos talaga kasi lagi po ako nagpipray talaga na magkaroon po ng trabaho po. Tapos, yun po yung faith ko yun, dininig ko ng Diyos, pinres po ako. Tapos, nagkita po ng trabaho po sa Sophie po, yung business, product coordinator po ako. Tapos, pag-community po ako sa Victory Liner, tapos sa warehouse ng Sophie. Tapos, yun po, bigay mo din sa akin ng Diyos yung trabaho na yun. Wow! 10% pa ng sahod ko ibigay dito sa church ko. Wow! Ayun po. Maraming salamat sa Diyos. Praise God. O, tignan niyo yun. Nagpipray siya ng word. Before, faithful siya sa tithes niya. Yung 10%. Then, nung naging faithful siya, binigyan siya ni Lord ng word. Medyo malaki-laki sahod. Wow! Hindi naman lagi-lagi na nasa every product, malaki po yung binibigay sa kanya ng Sophie bag. Kaya, dapat niya pong tanggapin yun kasi talagang faithful siya. Amen? Meron pa po ba sa inyong mag-testimony? Magpatotoo? Ayan, si Ate Claire. Amen. Clear na yan. Okay, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ni Jesus. Alam niyo po na mapalad po yung mga nandito na excited po lagi mag-church. Kasi po, napatunayan ko po sa sarili ko na mapalad po ako kasi tuwing church po talaga, excited po lagi ako dito. Hindi po naging hadlang yung church para maging sagabal sa pagiging ina ko sa trabaho sa bahay. Pagpos ito po yung naging daan para matapos ko lahat yung gawaing bahay. Tapos, siguro nakita ni Lord kung paano po ako sa Kanya naglilingkod. Ng ilang buwan pa lang dito, pero pinagpala niya po ako agad. Kasi po, hindi ko po ina-expect na magkakaroon po ako ng pagkakataon na iniisip ko po hanggang pangarap lang yon na hindi mangyayari, pero natupad po dahil po sa Kanya na meron po siyang tinouch na tao para tulungan po ako. Binigyan po ako ng pag-asa na magkaroon po ng lugar po sa farmers. Inanuhan niya po ako na matulungan niya po ako na maging sa akin yung pwesto niya, pwede kong gamitin. Hindi ako magbabayad. Kasi nag-inquire po ako doon sa farmers, ang mahal, 60,000. Sabi ko, napakahirap nun para sa akin. Paano ko yung ganong pera. Pero, answer prayer po talaga, ilang oras lang, ganun kadali na inano ni Lord yung prayer ko na magkaroon ako ng pagkakataon na magkaroon ng pwesto sa farmers. At binigyan niya pa po ako ng bonus. Wow! Kasi willing po siya na bigyan niya po ako, pahiramin niya po ako ng puhunan sa kahit ano po negosyo na gusto kong pasukin. Kaya, the best po si Lord. Ang iniisip ko kasi mga nasa farmers, mga mayayaman lang, pero walang imposible kay Lord. Basta nananalig ka sa Kanya at
yung desire ng puso mo, yung may mabuti kang intensyon sa mga mangyayaring maganda sa buhay mo, tutulungan at tutulungan ka nila kahit napaka-imposible. Kaya, praise to God. Amen. Praise God. You. Ayan. Okay, matitindon niya na si Claire. Okay, dito po may gusto kong testimony sa mga death na makikita. Ilang ni Sarah. Meron? Go na. Kahit 1 or 2 lang. Okay. Yeah. Good. Okay. Doon. God is good. He touched tinouch niyo po yung puso kong itong Pasko. Maraming death. Tapos yung mga magulang ko, tinulungan ako. Sabi nila, kailangan magtulungan para maging masaya. Tapos yung mga magulang ko, tumulong din sa ibang deaf na nangangailangan. Tapos ayun, happy ako nung nag-attend ako ng JRC Christmas Party. Maraming regalo, maraming mga pagkain. Na-feel ko yung pagmamahal. Hindi ako ginugulo ng kalaban. Puro pagmamahal at fellowship lang nararamdaman ko dito. Amen. Amen. Si Ricky po. Ngayon, nung Christmas, ayun nga, baptism din yun ng pamangkin ko. Isang blessing yun kasi nandun sama-sama kaming pamilya, kasama ko yung mga hearing, yung ibang mga deaf, pati yung ibang mga magulang. Tapos yun, nakareceive ako ng mga maraming regalo, maraming naging pagkain. Tapos natutuwa ako kasi kahit maraming problema yung family, na-choose na, pinipili namin maging masaya. Tapos, ayun, yun lang po. Sige, balikan natin sila mamaya tuloy yung ibang testimony. Pakisabi mo sa amin. Para